Madilim na nung magising ako. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Naririnig ko sa ibaba ang ingay ng TV. Kaya bumaba ako at nakita kong nanonood ng TV si Francine kasama si Tita Divina. "Tita, nasaan po si Mommy?" Tanong ko sa kanya. "Nasa taas, natutulog. Nagugutom ka na ba?" "Medyo po." "O pumunta ka ron sa kusina. May niluto si Manang Lita kanina." "Sige po, tita." Sagot ko sa kanya. Nakita kong nakahiga sa sofa si Francine habang nanonood ng TV. Pagpunta ko ng kusina, sakto rin namang pumasok si Yaya Lita. "Okay na, nagugutom ka ba?" "Opo, Yaya." "O sige, maupo ka dyan at ipaghahanda kita ng makakain." At naupo naman ako sa silya habang humihikab pa ako. Pumasok din sa loob si Eduardo at nakangiti itong tumingin sa akin. "Eddie," tawag ko sa kanya na sumaludo naman ito sa akin. "Buenas noches, Lita." "Magandang gabi, Lita." Bati niya kay Yaya. "Buenas noches, Eduardo." Bati rin naman sa kanya ni Yaya. "Kamusta ang hapon mo, Ken?" Tanong ni Eduardo sa akin sa kanilang salita. Na napatingin naman sa akin si Yaya. "Mabuti naman." Sinagot ko siya sa lengguwahe nila. Ngumiti lang sa akin si Eduardo. Nagpaalam na ito at lumabas ng kusina. "Ano yun?" Tanong sa akin ni Yaya. "Wala yun, Yaya." Sagot ko sa kanya. Pero alam ko nang ibig sabihin ni Eduardo. Siguro nakita niya kami ni Esmeralda kanina. Eto, kumain ka na." Hinainan ako ng pagkain ni Yaya at kumain na ako. "Ano, kamusta ang daddy mo?" "Okay lang po." "Bakit hindi siya sumama rito?" "Marami ho kasi nga asikasuhin, kaya pinaiwan siya ni Mami." "Hoy, ikaw ha?" Sabi nito sa akin na napatigil ako sa pagkain. "Bakit, Yaya?" Takang tanong ko sa kanya. Anong bakit? Alam ko ang pinag-usapan niyo ni Eduardo kanina." Saad nito sa akin na muntik akong mabulunan. "Alam niyo po?" "Ay nako, Kenneth. Alam ko kung anong meron kayo ni Esmeralda." Saad nito sa akin na tumayo ito at may ginawa sa lababo. "Maliit pa lang kayo. Nakikita ko na kayong naghahalikan sa kubo." Saad nito sa akin na nabitawan ko naman ang kutsarang hawak ko. "Ano yun?" Tanong ni Yaya sa akin. Wala, Yaya, nabitawan ko lang." "Naku, bata ka. Sa susunod, siguraduhin mo lang na may dala kang proteksyon." Saad nito sa akin na nilagay sa harap ko ang hiniwa nitong prutas at umupo ito sa kabilang side ng mesa. "Wala naman kaming ginagawang masama." "Wala raw." "Naku, bata ka. Mag-ingat ka lang ha. Pag ikaw nahuli ng mami mo, nako, patay ka dun. Alam mo naman ang ugali nun." Babala niya sa akin na napangiti lang ako. "Salamat, Yaya." Bata-bata mo pa ha. Pumapasok ka na sa ganyang relasyon. Ano naman yung naririnig kong may girlfriend ka na sa Pilipinas?" "Wala na po. Naghiwalay na kami." "Ay, Diyos ko. I'm sorry." Saad niya sa akin. Nanginitian ko naman siya. "Okay lang yun, Yaya." "O sige, kumain ka ng maayos dyan ha." Saad nito sa akin at binantayan lang akong kumakain. Pagkatapos kong kumain ay lumabas na muna ako
at tumambay ako sa gilid ng bahay at naupo sa swing. Buenos noches, Ken. Bati ni Esmeralda sa akin. Buenos noches, Esme. Bati ko rin sa kanya at umupo ito sa kabilang swing. Tahimik lang kaming dalawang nagsuswing. At maya-maya, tumigil siya at napatingin ito sa langit. Ang daming bituin ngayong gabi. Saad niya sa kanyang lingwahe na napatingin din ako sa itaas. Yeah, sagot ko sa kanya. Nakakita ka na ba ng ganitong karaming bituin sa city, Ken? Hindi pa. Yung nangyari kanina. Pasimula ako sa kanya na humarap siya sa akin at nilagay ang daliri nito sa bibig ko. Shh, don't say it. Saad nito sa akin. Nangumiti ito at hinalikan ako sa labi. Te amo, Ken. Don't worry about it. 6 na taon pa lang ako nang makilala ko si Esmeralda. Magkasing edad lang kami at siya lang ang naging kaibigan ko rito. Paminsan-minsan na lang kasi kaming pumupunta dito simula nung naupo si Mami bilang presidente ng kumpanya. At kung makapunta man kami rito, 2 o 3 linggo lang kami rito at babalik na agad sa Pilipinas. I really miss you, Ken. Saad ni Esme sa akin. Nginitian ko siya at hinawakan ko ang kamay niya. I miss you too, Esme. Come with me. Saad nito sa akin na hinila ako nito papunta sa malaking puno kung saan kami tumatambay noon nung maliliit pa kami. Naupo kami sa malaking trunk. Nagkwentuhan kami at minsan nakatingin sa langit. You know, I always sit here thinking about you. Really? Yes. Sabay suntok nito sa braso ko. Ouch! Why? They say you have a girlfriend already. Nakita kong napasimangot ito. Not anymore. Sagot ko sa kanya. Wait, what happened this afternoon? Tinakpan niya uli ang bibig ko at hinalikan ako sa labi. Ginawa ko yun dahil mahal kita, Ken. Saad nito sa akin na tumingin siya sa kalawakan. Oh, Esme. Ang tanging nasabi ko sa kanya. Hinakbayan ko siya at hiniga nito ang ulo nito sa braso ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami rito. Pero ibibigay ko sa iyo ang panahon ko habang nandito ako. Saad ko sa kanya na hinawakan nito ang mukha ko at siniil ako ng halik. Maganda si Esmeralda. Maganda rin ang hubog nito. Kaya nga muntik na akong mabaliw nung makita ko to. May naririnig ako na galing kay Yaya na may nanliligaw sa kanyang anak mayaman. Pero hindi raw niya ito sinagot. At ako daw talaga yung hinihintay niyang bumalik dito. Kaya siguro kanina nung makita niya ako, hindi na ito nakapagpigil. At ang halik lang dati, gayon ay nakapag all the way na kami. Te amo, Esme. Saad ko sa kanya. Natumingin naman ito sa akin at hinalikan ako. Te amo, mi amor, Kenneth. Sabay ngiti nito sa akin. Sino kayo? Tanong ni Lisa sa mga maid na nagdala ng pagkain sa kanya. Huwag ka mag-alala, iha. Ligtas ka rito. Saad ang matanda sa kanya.
Nanginginig sa takot si Lisa dahil hindi niya kilala ang mga taong pumapasok sa kwarto niya. "Kamusta, Manang?" tanong ni Diego sa matanda. Napaliguan na siya ng mga katulong at nabihisan na rin siya. Sagot ng matanda. "Ano bang ginawa sa kanya? Bakit parang takot na takot ang batang to?" tanong ng matanda kay Diego. "Huwag niyo na pong alamin," saad ni Diego sa kanya at pumasok ito sa kwarto. "Lisa," tawag ni Diego sa kanya na bigla itong tumayo at tumakbo sa gilid ng kwarto. "Huwag, huwag po, huwag." Naiiyak itong natatakot kay Diego. "Huwag ka mag-alala, Lisa. Ligtas ka rito." "Diego," tawag ng matanda sa kanya. Nanilingon niya ito. "Ako nang bahala sa kanya. Lumabas ka na lang muna." Saad ng matanda sa kanya. "Sige po, Manang." Sagot naman ito at lumabas na ng kwarto. "Halika, iha. Umupo ka rito." Yaya ng matanda kay Lisa na umupo naman ito sa kama. "Huwag kang mag-alala. Umalis na siya. At masisiguro ko sa iyong walang makakagalaw sa iyo rito habang nandito ako." Saad ng matanda kay Lisa na dahan-dahan na itong tumayo at tumabi sa kanya. "Kumain ka para bumalik na yung lakas mo," saad sa kanya ng matanda. Pero nanginginig pa rin si Lisa nung inabot nito ang kutsara at sumubo ito ng pagkain. Nasaan po ako?" utal na tanong niya sa matanda. "Nasa mansyon ka ng amo ko," sagot ng matanda sa kanya. Napansin nito na nakatayo sa labas ang kanyang amo. "Kumain ka lang, ha? At huwag kang matakot. Nandito lang ako," saad ng matanda kay Lisa. At lumabas na ito at sinara ang pinto. "Bakit?" tanong niya kay Amo Rosa. "Kamusta na siya?" "Ayun, nanginginig sa takot. Grabe siguro ang ginawa ng mga taong yun sa kanya," sagot ng matanda sa kanya. "Sige, alagaan mo siya ng mabuti at ikaw na ang bahala sa kanya," saad sa kanya ni Amo Rosa. Teka, bakit? Nalaman mo ba kung nasaan yung bata?" tanong niya na tumalikod si Amo Rosa at hindi siya nito sinagot. "Amo Rosa!" Tinawag siya nito na tumigil ito at nilingon ng matanda. "Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Alang-alang lang kay Rose." Saad nito kay Amo Rosa. "Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan, Manang." "Bakit? Hindi mo ba iniisip ang sinabi niya sa'yo noon?" "Wag. Please lang, Manang. Wag." Nagpipigil ito sa galit nang lumapit sa kanya ang matanda. "Kung may galit ka sa ama, huwag mong idamay ang bata." Saad ng matanda kay Amo Rosa na tinaas nito ang kamay niya para sampalin ng matanda pero hindi niya ito tinuloy. "Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Ano man ang sinabi o binili ni Rose sa akin noon, wala ka na doon. At kung sa susunod na uulitin mo to, hindi na kita tatratuhing tao." Banta ni Amo Rosa sa kanya na wala nang nagawa pa ang matanda kundi ang lumuha na lang. "Kahit man lang, tumahimik ka,"
Saad ni Amorosa sa kanya. Gawin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Saad ni Amorosa sa kanya. Boss, pasensya na po. Saad ni Diego sa likuran niya. Ano yun, Diego? Nakahanda na po ang lahat. Anong hinanda mo? Tanong ng matanda kay Diego. Gawin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Saad ni Amorosa sa kanya. At umalis na sila ni Diego. Boss, okay lang ho ba kayo? Tanong nito sa kanyang amo na hindi siya nito sinagot. Pagdating nila sa kabilang bahay, nakita ni Amorosang nakatali ang dalawa sa upuan at may piring ito sa mata. Aldwin, anong ginawa mo kay Lisa? Tanong niya kay Aldwin. Boss, ikaw ba yan? Natatakot nitong tanong. Ako to. Boss, maawa na po kayo. Ginagawa ko lang naman ang inuutos nyo. Rason ni Aldwin. Talaga? Alam kong sinabi ko sa'yo na wala na akong pakialam sa babae. Pero hayop ka. Sabay sampal nito sa mukha ni Aldwin. Nahinawakan agad ni Diego sa balikat si Aldwin para hindi ito makagalaw. Boss, sorry. Saad ni Aldwin sa kanya habang tahimik lamang si Mickey. Diba, bilin ko sa'yo na huwag kang papalpak? Saad ni Amorosa sa kanya na muli niyang sinampal si Aldwin sa muka. Boss, hindi na po, boss. Pagmamakaawa ni Aldwin sa kanya. Inutusan ni Amorosa si Diego na tanggalin ang piring ni Aldwin at inaayos nito ang mata niya para mabigay ang paningin niya sa paligid. Boss, tawag ni Aldwin kay Amorosa na nakatakip ng tela ang mukha nito. Nakikita mo ba ang katabi mo? Saad nito kay Aldwin. Nanilingon nito si Mickey. Kita nitong nakaupo itong duguan ng muka at nakapiring ang mga mata. Diyos ko, po boss, please maawa na po kayo. Saad ni Aldwin sa amo niya. Na inayos naman ni Amorosa ang gloves niya. Pasalamat ka, Aldwin, at nasa good mood ako ngayon. Sagot ni Amorosa na tumayo ito sa tabi ni Mickey. Salamat po, boss. Salamat po. Saad ni Aldwin sa kanya. Nabigla na lamang bumunot ng baril si Amorosa at binaril sa ulo si Mickey na tumalsik ang dugo nito kay Aldwin. Napasigaw si Aldwin sa takot. Pinalo siya ng baril ni Diego at natahimik ito dahil nawalan ito ng malay. Boss, tutuluyan ko na ba? Tanong ni Diego sa kanya. Wag, kakailanganin pa natin siya. Bakit pa, boss? Pwede naman nating gawin ng lahat Tanong nito sa amo niya. May plano pa ako para sa kanya. Sinenyasan nito si Sonny na lumapit ito sa kanya. Siguraduhin mong hindi makakatakas ang lokong to. Utos niya kay Sonny. Makakasiguro po kayo, boss. Sagot nito. Sige, kayo na ang bahala rito. Saad ni Amorosa at lumabas na ito ng bahay. Kasunod si Diego. Bakit pinapatagal pa natin to? Tanong niya kay Amorosa.
Nandito na si Karen. Tapos nung nadukot natin si Ken, hindi ka man lang gumawa ng hakbang para alamin kung nasaan ang bata. Sabihin mo sa akin kung anong punto mo, Diego. Nasa atin na ang lahat. Bakit hindi mo pa tinuloy? Tanong niya kay Amorosa. Bakit? Dahil may feelings ka pa rin ba sa kanya? Tanong nito na napatigil si Amorosa at sinampal si Diego. Wala kang karapatan para sabihin sa akin yan, Diego. Saad nito sa kanyang tauhan at mabilis itong naglakad papasok sa mansyon. Umakyat ito sa itaas at pumasok sa kanyang kwarto at nilak ang pinto. Hindi niyo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko sa tuwing naaalala ko ang taong yun. Saad niya sa kanyang sarili na binato niya ng vase ang salamin niya at nabasag ito. Umupo siya sa harap ng basag na salamin at may kinuha ito sa kanyang drawer. Isang litrato ng 3 taong nagtatawanan at nag-e-enjoy. Bakit? Bakit mo inako ang lahat, Rose? Bakit? Naiiyak na tanong nito. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon, siguro buhay ka pa ngayon. Kasama ko. Hindi ko mapapatawad ang taong yun habang ako ay nabubuhay. Binuksan niya ang isa pang drawer at kinuha niya ang baril na ginamit ni Karen noon nung binaril niya si Rose. Ang baril na to ang sisingil sa buhay ng taong mahal mo, Rose. Patawarin mo ako kung hindi ko matutupad ang pangako ko sa iyo noon. Saad nito na kinasa ang baril at tinutok to sa basag na salamin. Tumunog ang phone ko at napansin ko na mag-aalas 10 na ng gabi. Kaya tinignan ko kung sinong nag-text at nakita ko ang pangalan ni Emma. Lagot. Ang tanging nasabi ko at inignore ko ito. Muling tumunog ang cellphone ko at nakita ko na nag-send uli ito ng text sa akin. Kaya binuksan ko na lang ito at binasa. Namimiss na kita. Saad nito sa text, kaya dinilit ko ito at nilagay sa gilid ang una ng phone ko. Muli siyang nag-message sa akin. Ini-ignore mo ba ako? Tanong nito na hindi ko sinagot at binalik ko lang ang phone sa gilid ng unan ko. Nang biglang sunod-sunod na itong tumunog at nung binasa ko ang unang message niya, bakit mo ko ini-ignore? Ikaw ha? Nakuha mo lang ang gusto mo sa akin. Hindi mo na ako pinansin. Sagutin mo ko, Kenneth. Saad nito sa mga text messages niya. Kaya nag-send na lang ako ng reply. Hindi kita ini-ignore. Nakatulog lang ako. Pasensya na. Maya-maya ay muli itong nag-message sa akin. Sinungaling. Reply nito. Natulog na talaga ako kaya ngayon lang ako nakareply. Reply ko naman sa kanya na mabilis din itong nag-reply sa akin. Sinungaling. Kanina pa kaya kita tinitignan. Saad nito na nagulat ako sa kanyang reply at muli itong nag-message. Tumingin ka sa bintana. Nagulat ako dahil nasa labas pala ito ng bintana ko. Anong ginagawa mo dito? Mahinang saad ko sa kanya
nung binuksan ko ang bintana at pumasok ito sa loob. Naboboard kasi ako sa bahay. Umalis kasi si Rachel. Baka mahuli ka ni Papa. Teka, paano ka nakapasok sa gate? Naalala mo yung inakyatan natin noon? Nung late ka nakauwi? Oo, dumaan ka doon. Gulat na tanong ko sa kanya. Nang umiti lang ito. Ken, laro tayo. Saan nito sa akin? Na mabilis na naglakbay ang kamay nito sa dibdib ko. Ano ka ba? Hindi pwede. Andyan lang sa kabilang kwarto ang parents ko. Ken! Tawag ni Mama sa akin na napatigil kaming dalawa. Po? Buksan mo ang pinto. Kunin mo tong nilabahan kong damit mo. Teka lang ma. Sagot ko sa kanya na pinapasok ko sa loob ng aparador sa Emma. Nang masiguro kong okay na, binuksan ko ang pintuan. Bakit ang tagal mo magbukas ng pinto? Tanong ni Mama sa akin. Nakatulog na ako Rason ko na lang sa kanya. Ito pala yung damit mo. Bakit bukas ang bintana mo? Mainit kasi. Mainit? Ang lamig-lamig ng simoy ng hangin Takang saad ni Mama sa akin. Nasanay lang kasi ako sa condo na naka-aircon kami. Saad ko na lang sa kanya. Buhay mayaman talaga. Saad ni Mama na naglakad na ito palabas ng kwarto ko. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Nang bigla itong tumigil at tumingin sa aparador ko. Bakit ma? Tanong ko na bigla itong naglakad papunta sa aparador at inabot nito ang knob. Patay. Ang tanging saad ko sa aking sarili.